aming Ama sa langit, maraming salamat, O Lord, sa gabing ito, Panginoon, na kami ay pinagtipon-tipon mo, Lord God, upang makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Lord, ikaw magpala sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Tabihan mo ang bawat isa, O Lord God. Hallelujah. Dahil ikaw, O Lord, ang aming omnipresent God. Thank you, Heavenly Father, for your revelation, O Lord. Salamat, O Lord God, na ikaw nagbukas ng aming puso't isipan upang maunawaan, O Lord, at patuloy na malakaran ng may pananampalataya ang iyong mga salita. Thank you, Lord. We love you. We bless your name. In Jesus' name, this all we pray. Amen. Maraming salamat po. Tayo po ay makakaupo na. Amen. So tayo po ay nasa second week ng ating theme verse for the month of June 2026. Keys to the Kingdom, the New Jerusalem. Amen. So ang ating theme verse po ay matatagpuan sa Matthew chapter 16 verse 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Amen. So, sino po ang bago sa Dubai? Ay, bago. Bagong gising. Sige, tingnan natin. 2024. Wala. 23. 22. 20. 2015. Ayun, may nagtaas na. Ayan na. Okay. 2010. Ano ka, Techi? 11. Nilampasan ko na, no? 12. Sige. 12. 11. 10. 9, 8, 7, 6. Todo na tayo, Pastor, 2007. 2005, ayun pa. Pastor, opo, lokal. Ayan. Amen. So kami po dito nagsimula sa Pilipinas. Uwing-uwi na talaga to, ate nyo. Amen. 2007. Amen. Una ko po naging tarahan ay sa Murakabat. At sa tuloy-tuloy po naming paninirahan dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 beses na kaming lumipat ng bahay. As far as my mind is concerned, yan po yung mga bahay na nalipatan namin. Amen. Iba't ibang klase ng susi na ang nahawakan ko. Minsan yung parang luma, parang hindi ko alam kung anong pangbukas to, pangbukas yata, abrilata. Amen. Minsan electronic yung pagkakagawa, minsan mano-mano. Pag hindi po pumasok, babalik mo doon sa gumagawa. Hindi po kasya. Yun lang ang sasabihin mo, tapos tatry niya ulit na ayusin ulit. Amen. So sa dami ng susi na dumaan sa kamay namin, hindi na namin sigurado, hindi na nga ako accurate doon sa sa taon kung tama pa ba, pero alam ko pa rin yung pagkakasunod-sunod. Amen. So, pero sa lahat ng mga susi na yon, may dumating na susi sa buhay namin at isang susi na higit sa lahat ng susi. Amen. A key that changed our lives forever. Siguro between yan ng Hamria Villa to Bar Dubai. Ayan. 2011, 2012, ganyan. Amen. Yung ibang mga susi, yung iba nakikita ko pa sa bahay nakakalat. Yung iba, siguro nawala na or naibalik sa may-ari. Kasi syempre bago ka umalis ng bahay, di ba, babalik mo yung susi. Pero minsan pag ikaw kasi ang bumili, ikaw ang nagpa-duplicate, di ba na babalik, di ba? Ako nagbayad nito. I paid for this. Hindi mo naman nagagamitin, dinala mo pa din. Amen. So minsan nakatambak na lang kung saan-saan. Minsan may makikita ka susi, para saan kaya to? Kaso ayaw mo itapon. Kasi baka
Baka may pagkagamit. Pero nandiyan lang. Umamin kayo, marami kayong susi sa bahay na nakakalat. Amen. Ayan. Pero, ang susi na galing sa Diyos ay iba. Amen. So, ang ibabagahi. Bagahe. Ano ba? Kanina Pilipinas, ngayon bagahe. Ayan. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong gabi, I will sharing something spiritual, supernatural, and experiential. Ayan. Experience. Sabi mo sa katabi mo, experience. Amen. So the keys to the kingdom, amen. Doon po sa ating binasang verse in Matthew 16 verse 19. Ang una po ito ay the key, which is the power and authority. Sabi po doon, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Amen. Sabi doon, I will give. So sino ba ang makakapagsabi ng I will give? Sasabihin ko ba, I will give, but Pastora will give? Hindi. Then Pastora will give, not me. Amen. So, who can say that but the ones who holds it, the one who has it, and the one who owns it. So, giving always starts from God. Sabi nga kagabi doon sa aming LG, Genesis 1:1, in the beginning. Amen. It always begins with God. So, siya ang unang nagbibigay sa atin. Amen. Ng kanyang mga faithful promises, ng kanyang tapat na salita. Amen. But where are we taking that power and authority? Tanungin mo yung katabi mo, saan mo dinadala? Amen. Ang concern mo ba ay sa mundong ito or your heavenly assignment? Amen. In Isaiah chapter 22 verse 22, sabi po dito, I will place on his shoulder the key to the house of David. When he opens, no one can shut, and what he shuts, no one can open. Amen. So, ang mga susi na binibigay sa atin ng Diyos ay hindi ordinary. Amen. It is extraordinary. It is supernatural. Amen. Ito ay hindi lang basta earthly access. Amen. Ito ay access sa kingdom of heaven. Sabihin mo sa katabi mo, kingdom of heaven. Amen. So, ito pong susi na pinagkakalob sa atin ng Lord, ay ikaw lang ang makakapagbukas, ikaw ang makakapagsara. No one can do it for you. Amen. It's individual. Ano nga ba yung key? Amen. Merong isang klase ng key na physical. Ginagamit pang bukas, pang sara. Last week, pinataas ni Pastor, sinong may mga susi? Yung iba, access card na. High-tech, teknolohiya. Amen. And the key that we are talking about is spiritual. That gives us authority, gives us access, and gives us security. So kapag tayo daw ay may susi, amen, we can secure something with it. Amen. Kung para saan mo gagamitin yon, kaya mong i-secure yon, kaya mong i-access yon, kaya mong buksan, kaya mong isara. Yung pinto namin sa bahay bukas. Hindi ko makita yung susi. Dahil topic ang susi, yung dalawang susi ay hindi ko makita. Sabi ko, Madam, yung susi po, hindi ko makita. Sabi niya, bukas lang ba yung kwarto nyo? Ko, opo, bukas lang. Kasi nga, may titingin ng bahay. Amen. Mamaya ko kwentuhan ko kayo. Amen. So, itong susi na ito, you should know how to use it. You should know its purpose. Kailan gagamitin at paano gagamitin. Amen. Para lang to sa'yo, dahil ito ay bigay ng Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may bigay ang Lord sa'yo. Amen. So, this kind of key, God is giving is personal and intentional. Amen. But to know that the purpose of the key is for the kingdom of God. Amen. Para sa Diyos at sa Diyos. Amen. Sabi po sa Matthew 6:33, tayo po ay magbasa. The kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. So ito po ang susi. Amen. Nahanapin natin una ang kaharian ng Diyos. Amen. Hindi po
hindi po other way na nauuna yung yung all these things. Ang all these things hindi po yan marunong sumunod. Amen. Pero ang seeking the kingdom of God and His righteousness, yan po ang kailangan ng isang nananampalatayang katulad natin. Amen. Lahat ng tao na may pananampalataya, magtatamasa ng lahat ng bagay na kayang isunod ng Panginoon sa Kanya. Amen. Sabi po sa Matthew 19, verse 21, Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." 22 po. Tuloy-tuloy na lang hanggang 24. When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, "I tell you the truth. It is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." 24. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Bakit? Nalalakihan ba siya sa tithes niya? Ang laki siguro, no? Kasi nalungkot siya eh. Hindi niya mabigay. Pero ang sabi ng Lord, lahat nga. Bigay mo lahat, benta mo lahat, tapos sundan mo ko. Ay, hindi pala kaya. Pero anong sabi ng Lord doon? Nandun ang kingdom of heaven. Ang kingdom of heaven sa pagsunod sa Panginoon. Karagdagan na nga lang yung kung anong meron ka eh, di ba? Sinabi na ng Lord in Matthew 6:33. Karagdagan ng lahat ng bagay na meron tayo. So, hindi naman sinabi na tigilan mo na yung pag-chase mo sa ikakaunlad ng buhay mo. Pero wag mong kakalimutan ang pag-chase sa Panginoong Jesus. Amen. Gusto natin samahan tayo ng Lord. Ikaw ba sumama kay Lord? Ay, hindi pa puntang langit ha. Hindi pa po yung sumama kay Lord sa spiritual na aspeto ng buhay natin. Amen. Because no amount of money can usher the way to enter the kingdom of God. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Because Jesus is the key. So saan ba natin ginagamit yung authority na binigay sa atin ng Panginoon? Sa world or sa iyong kingdom assignment? Amen. Kung hindi pa natin ito fully nauunawaan, balik ulit sa Matthew 6:33. Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Amen. Yan po ang ating kingdom assignment. Sa nangyayari po ngayon sa mundo, lahat po tayo ay aware, matatanda na po tayo, malalaki na tayo. Sabi ko nga, Lord, may nag-react sa malaki. Hindi daw siya lumaki. Sa nangyayari ngayon sa bansa nating, mahal nating Pilipinas, amen po, na napaka-importante na nagre-response tayo sa pagtawag ng Panginoon. Amen. Sabi ko, Lord, ganito na ba talaga ako matanda na talaga ako? Kasi parang napaka-sensitive ko na sa mga nangyayari, nagkakaintindihan na kami ni Papa kapag nagagalit siya doon sa pinapanood niya sa balita. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, pa, napanood mo pa? 7 hours yan pa. Oh, yabang ko pa. 7 hours yun kung nag-yes or no sila. May nakaka-relate po ba? Si Pastor. Napanood mo, Pastor? Nag-yes or no? Oo. Wala. Okay po. Amen. So, darating ang araw, tatanungin yung accountability natin. Amen. Kung saan natin ginamit ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. So, do not let your undesirable situation dictate what you cannot do. Alam mo naman that you are in Christ and Christ is in you. Amen. Lagi mong pagtagumpayan ang buhay mo dahil kasama mo ang Diyos. Amen. So spiritually, you have the power and authority. You have the access, security, and that is all in one. And that is our Lord Jesus Christ. Amen. Number 2, power to bind.
Amen. Yan po, power to bind is power to act. Sabihin mo, power to act. Kumilos ka na. Amen. Biglang kumilos ka na, parang gumising ka na. Umaga na. Amen. Doon po pa rin sa ating verse, Matthew 16, verse 19. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Amen. Binding. Binding. Sinong may binder sa office? Sheila Lynn, si Sister Jen, si Mavic, yan, mga may binder yan. Sa ano? Ay, meron pang binder, isa pa. Ayan. Tummy time. Tummy time ba yun? May binder. So, ang ibig sabihin ng bind ay ipagbawal. Ayan. In biblical way, ipagbawal, itali, forbid. Stop it from operating. Amen. So, anong binabind natin? We bind fear. Talian nyo yan. Pag may natatakot, talian nyo. Hindi yung takot ha. Yung takot, the fear itself, bind it in Jesus' name. Dapat hindi kayo natatakot. Amen? Sa mga nangyayari sa paligid natin. Amen? Pag may alarm. Nag-alarm ka for tomorrow, nagising ka, natakot ka, ay, alarm ko pala to. Maling alarm. Galit. Josh, hindi ako galit. Ano pa ba? Sakit at karamdaman. You can bind it in Jesus' name. Ano pa? Kahirapan. Poverty. Ano pang mga nagpapahirap sa'yo? Yung alaws arep. Ano pa? Unforgiveness. Hindi ka makapagpatawad. Bind it in Jesus' name. Amen? Dapat pag naaalala mo yun, hindi ka na nasasaktan. Dapat pag naaalala mo yun, wala ka ng anger. Pag naalala mo yun, hindi ka na natatakot. Multo yan. Dapat wala nang hold sa'yo kapag naaalala mo yung mga ganong bagay. Every spirit that does not belong to the Lord, bind it in Jesus' name. Amen. Sabi po, may story time. Nakasulat to, story time. Sa 2 Kings chapter 6 po. Si Elisha po, mamaya na. Si Elisha, alam niya yung kilos ng mga Aram. Taga-Aram. Amen. So, nagagalit ngayon yung king of Aram kasi sabi niya, meron ba ditong Aramian na nasa side ng Israel? Bakit parang alam niya lahat ng kilos natin? Alam ng mga Israel, ba't alam nila lahat? Sabi ng official ng Aram, hindi, wala sa atin. But Elisha the prophet who is in Israel tells the king of Israel, the very word you speak in your bedroom. Grabe. Nakatago na yung king of Aram, pero alam na alam ni Elisha lahat ng sinasabi. Tapos sinasabi sa hari ng Israel. Amen? So, nagagawa niya yon. Sabi doon sa verse 15, when the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Natakot ngayon yung servant ni Elisha. Oh my Lord, what shall we do? Maraming kalaban, maraming alarm. Ano pa? Maraming checking. Maraming checking ng bila. Ang daming na-raid na bila sa Rashidia, mga kasi, squatter, ganun. Bawal yun. Okay, so takot na takot siya. Oh my Lord, what shall we do? Pastor, ano nang gagawin natin? Pag natakot ba tayo, kay pastor tayo magtatanong, kay Pastora Lani. Di ba kung ano nang gagawin natin? Anong sabi? Inunahan ni pastor, pinabukas na agad yung mata. Sandali po. Amen. Sabi dito, don't be afraid, sabi ng prophet. Sabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Those who are with us are more than those who are with them. And Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Nawala takot niya. Sabi, ang dami pala namin. Biglang yumabang ba? Hindi, nawala lang yung takot niya. Amen.
punong-puno pala ng maraming anghel. Kasi binuksan yung kanyang spiritual eyes. Nakita niya, hindi pala kami nag-iisa. Dapat pala meron tayong ganong understanding na kapag mag-isa ka, pag feeling mo wala ka ng kasama, may understanding ka na nandyan ang Lord. There are full of chariots. Amen. Na mag-iingat sa'yo. Sasama sa'yo para hindi ka matakot. Amen. Natatakot lang naman tayo kasi sa ako ang nakikita natin. Minsan sa hindi natin nakikita. Lalo pag bukas mo, wala. Takot niyan. Walang laman. Wala nang cash ngayon. Ayos card. Diba? Diba? Sinong may cash dito? Yung may petty cash na lang yata ang may cash eh. Ha? Ako wala na din akong cash. Sinurrender ko na yung petty cash. Ayoko nun. Pero hindi natin nakikita yung nangyayari sa spiritual realm. Ito yung tunay na magpapalakas sa atin. Amen. Whenever we meditate the Word of God, dito tayo lalakas. Kasi nakikita na natin, pinapakita ng Panginoon na lagi niya tayong sinasamahan. Bakit niya sinabi na, I will never leave you nor forsake you. I will always be with you till the very end of this age. Kasi pangako niya yun, kasi totoo yun, at yun ang finufulfill niya sa buhay natin. Amen. Revelation brings authority. Sabi po sa verse 13 kanina, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do you people say the Son of Man is? They replied, some says John the Baptist, Elijah. Meron bang Moses? False. False. Hala, sorry. May Friday pa ba? O, bonus na yon. 24 na lang score nyo. Amen. So, but what about you? He asked, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. So, tinanong ni Jesus, who do you say I am? Sumagot si Peter, you are the Messiah, the Son of the living God. Amen. Jesus, just as Peter declared Jesus is the Son of God, Jesus confirmed that knowing Him is a blessing. Amen. Sabi mo sa katabi mo, you are blessed. Amen. Sa sinabi ni Jesus, it is a revelation from God. It is foundational, and this is where authority flows. In the name of Jesus. Parang pagod po ba kayo? In the name of Jesus. Ayan, ang lakas. Amen. Verse 17, sabi dito, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Amen. So when we know Jesus, you have confidence. Amen. Confident ka kasi kilala mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo. Amen. Hindi lang basta kilala sa pangalan. Amen. Baka nga kilala sa picture lang. Amen. Kilala sa pangalan. And when we use the name of Jesus Christ, we declare the name of Jesus. It is the exercise of authority. Amen. Sabi po sa 1 John 4:4, 1, 2, 3. You did have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in this world. Amen. Greater is Jesus who lives in you. So you should not be afraid. Do not be afraid. Bind your fear. Bind your enemy. Hindi yung enemy na tao. Amen. It is spirit. Amen. So you have the key and we must use it. Amen. Number 3 po is power to lose. Power of agreement. Sabi natin, I agree. In Jesus' name. Amen. Sabi po sa Matthew 6, verse 19, yung last part, whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Amen. Loose, ibig sabihin, maluwag? Hindi. Palayain, pahintulutan, permit.
Amen. Ano daw dapat ang nilulus natin? Ayan. Blessing. Amen. Bukas dapat lagi ang kamay natin sa pagpapala. Amen. Laging open hand sa blessing, sa joy. Hindi yung pagdating mo, ang haba ng muka. Kailangan yung ano natin pag ganito. Smile kasi yun eh. Pag ganun saging yata yun. Ano ba? Okay. Ha? Walang mahaba ang muka, laging ngiti. Amen. Ano pa? Let loose of healing. Ayan. Yan ang pakawalan natin. Kaligayaan, kagalakan, amen, pagpapala, kagalingan, breakthroughs, amen, and God's promises. The more we meditate on the Word of God, marami tayong malalaman na pagpapala ng Diyos. Amen. So, agreement is the key. Sabihin mo sa katabi mo, agreement is the key. Amen. So, kung gusto nating mangyari ito sa buhay natin, we agree in the Word of God. Amen. Amen. Because the Word of God is alive, sharper than any double-edged sword. Amen. Mag-agree tayo sa promises ng Lord. Amen. Pero sobrang init po sa labas. Ano? Mainit sa labas. Oh, ayan. Pag mga yung ano pa ba? Ano pa bang mahirap gawin? Isip nga kayo ng mahirap gawin. O, di ba? Yan, pag mahirap gawin, ang bilis natin umagri, lahat tayo may answer. Pero pag agreement ng Word of God, nag-iisip pa tayo. Ano nga pag-aagrihan namin? Amen. But the more you meditate on the Word of God, malalaman nyo anong dapat inaagrihan nyo. Blessed is she who believes that God will fulfill all His promises to her. Amen. Panampalatayaan natin yun. Maraming pangako ang Lord. Kung gusto natin magkaroon ng magandang shift ang buhay natin, agreement is required. Amen. Ang wag natin aagrihan, yung kasinungalingan ng mundo, yung kasinungalingan ng kaaway. Wala, maraming termination ngayon. Hindi ba? Marami ba? Hindi, kakapromote ko lang. Oh. Kakapromote ko lang. Kakabakasyon ko lang. Ano ba? Kakabakasyon ko lang, kakabalik ko lang. Kala nga ng mga tao, wala pa rin ako. Meron pa rin nagpapasabay. Andito na po ako. Ay, sorry. Ano pa? Iba ang system ng mundo. Amen. Ang sistema ng mundo is very opposite to the supernatural. Kaya kung meron kang aagrihan, hindi sakit at karamdaman, hindi pagkalugi, hindi pagkawalan ng trabaho, kundi ang pangako ng Panginoong Jesus. Amen. Kahit gaano pa kadaling tingnan, kahit gaano pa kadali, kaganda, parang ito shortcut na lang, dito na lang tayo. Hindi naman yun ang sabi ng Lord eh. Amen. Kung hindi ito galing sa Diyos, it will surely destroy us. Kaya kailangan, we have to be very careful and watchful. Amen. Sa lahat ng mga desisyon na ginagawa natin. Amen. Huwag kayong magduda kapag tinanong kayo na yung desisyon nyo, pinag-pray mo na ba? Totoo po yun. Na kailangan every decision na nilalakaran mo, pinagpipray mo. Dinudulog mo sa Lord, idulog mo kahit 2 buwan, kahit 1 day na lang, expire na ang visa mo. Amen. Naalala ko yung last testimony ko. Uwing-uwi na talaga ako. Kinancel ko na yung due ko. Yung due mobile number ko. Di wala na ako cellphone, wala na akong data. Amen. Pero kahit kinancel ko na yon, I keep on asking, Lord, ano ba talagang gagawin ko? Then He give me His word. Mamaya ko na i-reveal. Wala pa siya doon. Amen. Because God is at work. Sabi po sa Genesis 22:12-13, maganda to, 'di ba? Kahit tulog, mayroong revelation ng Lord. Si Jacob. He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth with its top reaching to heaven, and the angels of God
were ascending and descending on it. 13, there above it stood the Lord and said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Amen? So pinapakita dito, ang langit at lupa ay connected. Amen. Ang Diyos ay hindi tumitigil para ipadala ang kanyang mga anghel para sa katugunan ng iyong mga panalangin. Amen. God never stops fulfilling His promises na fulfilled na already. Remember, Jesus already died on the cross. The veil has been torn and it is finished. Wala na pong hahadlang sa mga pagpapala na handang ibigay ng Panginoon sa iyo. Amen? So, ang Diyos ay hindi tumitigil sa paggawa and He is always working. Amen? At may gusto po ako i-share sa inyo dahil ako ay napaka-excited at tiniis ko po ito ng ilang araw na hindi tumatayo sa testimony. Sabi ko, i-reserve ko ngayong araw na ito. Amen. So ako po ay nagbakasyon ng 11 days. 3 days annual leave, tapos 9 days na holiday. Amen. And this happened as the result of prayer, agreement, and walking in faith. Amen. So, bago po kami pumunta ni Brother Pawan, bago po ako umuwi, lagi ko sinasabi, Daddy, anong next plan natin? Ganon po yung ano ko sa akin. Every month, gusto ko meron kaming project. Ayan, kahit LDR kami. So, naputol yon, parang sabi ko, wag na lang, kasi nga nagmamahal yung ticket, tsaka nagbobombahan, di ba? Napangunahan na naman ako ng aking worldly thoughts. So, sabi niya, Ma, tutuloy ka pa ba ng uwi ng April, birthday ni Mikaya? Sabi ko, Daddy, not possible. Ala, nasira agad yung aking, yung aking confidence sa Panginoon na hindi ako makakauwi. But, sabi ko, I will check, baka may ticket. Sabi ko, Daddy, may nakita akong ticket. Wait lang ha, dyan ka lang. Intercede for me, I will go inside, I will ask my boss. Sir, may upcoming holiday. 3 days ako magli-leave. Bigay mo sa akin yung 9 days. Yeah, sure. Sure ka, sir? Magbubook na ako. Yeah, go on. Nagbook ako ng ticket. Sabi ko, Daddy, pinagayagan ako ng ni Amo. Parang di pa ako makapaniwala. Ba't ganun? Kapag pinaburan tayo ng Lord, hindi pa rin tayo naniniwala. Di ba? Sabi ko, Lord, sorry ha, pero grabe yung pabor mo. Ganito ka talaga kumilos. Talagang pagkatapos nun, parating na yung leave ko. Sir, hindi ba tayo magsasabi sa kanila na aalis ako? Sabi niya, bakit? May pinagsabihan ka ba? Wala. Then, I will not tell anyone. Secret na naman. Hindi pa naman ako sanay ng secret. Pinayagan niya akong umuwi. Hanggang sa nung 20 ay nagbiyahe ako. Gabi noon, sabi ko, Sir, alas 3 na. Ang flight ko, alas 7, alis na ako. Hindi niya ako malingon kasi yung operation manager namin nakaupo sa tabi niya. Umalis na ako, pumunta na ako ng airport. Sabi ko, Sir, nasa airport na ako. Sabi niya, sige, all the best. All the best lang. Wala nang nag-message sa akin, tuloy-tuloy. And it was amazing. Pagdating ko po ng Pilipinas, 2021, nakarating ako ng Negros, ay Dumaguete, 21 ng gabi. And God is good dahil na-meet namin si Pastor Kenneth ng Saudi Arabia. And meron po siyang gustong pabuksan na life group doon. Sabi niya, wag agad-agad church kasi gusto ko po munang ma-mold sila as mga beginner ulit dahil ayun nga may mga issue na sabi sa kanya, Pastor, kailan po tayo magsisimula? And then in-endorse po ni Bishop si Pastor Pawan kay Pastor Kenneth para mag-handle ng Dumaguete Life Group. Ito po yung 22 May. So natulog kami, nag-stay kami ng Dumaguete ng 21 hanggang 22. And hindi po namin ina-expect bakit kami 2 nights nag-book ng hotel.
Then this happened. Sabi ko, Lord, ang galing-galing mong magplano sa buhay namin na hindi kami hesitant, hindi kami nagdadalawang isip. Parang inuutos mo sa amin to pero hindi namin alam kung paano namin nagagawa. And then pagkatapos nito, next day po niyan, bago kami mag-meet, 3:00 po yan, 10 a.m., pumunta kami sa, sa may, nag-a-apply ng visa, immigration. Amen? Yun po talaga yung purpose ng pag-uwi ko, na may apply yung visa ni Pawan. Amen? At na-apply na po namin siya ng 1-year visa. So sabi namin, ang release po noon is within 4 months. At hindi po namin magagawa yan kung hindi nagpo-provide ang Panginoon. Kung ako lang po ang tatanungin, wala, ganun lang lagi, 2 months lang si Pawan. Kasi yun lang ang kaya ng kapasidad ko. But God always provides. At alam niya na hindi niya pababayaan ang mga taong naglilingkod sa Kanya. Amen. Wala na pong 2 months renewal. Hindi na po kami laging pupunta ng Dumaguete para mag-renew ng visa every 2 months. But praise and glory to God, weekly na po siya pupunta ng Dumaguete. Hallelujah, praise the Lord. Yes, ganyan mag-promote ang Lord. Huwag ka nang 2 weeks, weekly. 2 weeks, 2 months, weekly. Amen. Every Saturday, nandyan na po siya. Next slide. Ito po yung kanilang first meet up nung 6 June. Amen. Purihin ang Panginoon. At nakakatuwa po dahil si Brother Romy po, yung naka-orange. Ayan, siya po talaga yung nag-a-assist kay Pastor Pawan kapag pumupunta kami doon. Bro, nandito na kami. Sige, Pastor, may tricycle. Ang bilis lang. Hatid dito, hatid doon. Tapos, namamasyal kami sa palengke. Makikita namin, may isang miyembro na naman. Sabi ko, Daddy, dapat kabisaduhin mo pangalan nila. Kakilala mo silang lahat. Sabi niya, oo, makikilala ko din yan. Tapos, ayun po. So, napakasaya kasi si Lord ang patuloy na i-increase. Amen. Sa amin. At ang Tayasan Life Group din po is consistent. And praise and glory to God. Wala po dyan sa picture, pero may bago po kaming electric fan. Hindi na po mainit kapag ka nagsiservice. May isang maliit na ceiling fan, tapos may 2 fan. At yun po, it's more fun in the Philippines. Ayan. At hindi po papapayagan ng nakita ko po doon na siyempre kakalakad namin ni Pawan. Ang dami po naming labahan. Ang aming Pastor Pawan nandun sa likod at nagwawaswas ng mga labahan. Sabi ko, Lord, pastor na po yung asawa ko, tapos naglalaba siya doon sa likod. Sabi ko, halos buong maghapon na po siyang naglalaba. Sabi ko, Daddy, bili tayo ng washing machine, yung automatic. Amen. Ano ba? Oo. Hello, praise and glory to God. Wala akong washing machine. Sayang. Amen. Sabi ko, Lord, timely. Kasi yung mga anak ni Sheila, inuwi ng probinsya. More labahan, more fun. Amen. So, sabi ko, Lord, sa tinagal-tagal po ng pag-uwi ko lagi ng Pilipinas, hindi po ako gumagastos ng ganun. Hindi po ako, ang pinakagastos ko lang yung kakainin lang namin. Basta masabi lang na nakapagbakasyon kami. Pero hindi naman po nagkukulang. Pero yung magkaroon po ako kami ng sapat na pera para makabili ng mga bagay na kakailanganin sa church, tulad po nung electric fan na yun, parang hindi po namin makita na makakabili kami ng electric fan. Grabe, Yun po, talagang sabi ko, Lord, kapag tapat talaga, nagtatapat ang iyong lingkod, nananatili kang tapat sa iyong simbahan. Kaya nagpapasalamat ako na lahat 'yon in the span of 10 days nagawa namin yung lahat ng proseso na 'yon, na may nabuksan na LG, meron ng visa si Brother Pawan, at may washing na. Amen. So, ito yung nangyayari pala sa buhay ng isang tao.
kapag ginagamit natin ng tama ang susi na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. You unlock more than earthly blessings. Amen. And most especially, you are the advancing force. Amen. Yan pala ang gamit ng susi para sa'yo. Amen. Kapag, let's have a self-check. Kapag hanggang ngayon hindi ka maka-unlock, hindi ka maka-advance, nasaan ang susi? Amen. Ituloy po natin. Matthew chapter 16 verse 24 to 26. Then Jesus said to his disciples, "If anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me." 25. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will find it. What good will it be for a man if he gains the whole world, yet forfeit his soul? Or what can a man give in exchange for his soul? Meron ba tayong kayang ibigay kapalit ng sarili nating kaluluwa? Wala. Wala tayong contribution. Amen. So Jesus is calling us to follow Him. Take up your cross and follow me. Hindi tayo sumusunod, hindi ka crowd. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka crowd. You are not chasing Jesus because of miracle only. Not because you need so many things, you want so many things. Dahil gusto mo ng blessing, ikaw yung unang nagtataas ng kamay. You follow Jesus because you know that He is the Son of God. You follow Jesus because He is the Messiah, the Savior. You follow Jesus because He loves you. Alam mo na mahal ka ng Diyos. Amen. Ganito po dapat tayo. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hindi na tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Yung pinangako sa akin ng Lord, Jeremiah 42:10. If you stay in this land, I will build you up and not tear you down. I will plant you and not uproot you, for I am grieved over the disaster I have inflicted on you. Amen. Pangako to ng Lord na if I stay in this land. Amen. Kapag ininsist ko po na ako ay umuwi na ng Pilipinas, ako po ang pinakamasayang tao para sa sarili ko. Pero kung susundin ko ang utos ng Panginoon, alam ko mas malaki ang pagdiriwang sa langit sa pagsunod ko. Marami tayong personal desire sa buhay natin. Marami tayong gustong matupad. Marami tayong gustong ma-fulfill. Bilang isang tao, bilang isang nanay, bilang isang asawa. Pero titingnan lagi natin kung paano tayo tinatawag ng Panginoon. Amen. Kung nakikita mo na akala mo mag-isa ka lang, hindi. Hala, anong klaseng mag-isa? Hindi ka mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Basta, kasama natin ang Diyos. Amen. Yan po lagi ang pinangahawakan ko. Pag chinachat ko na si Pawan, Daddy, I miss you. May inapira ko kanina, sabi ko, uwi ulit tayo. Pwede naman. Sabi ni Lord, bibigyan kita lagi ng pamasahe, umuwi ka. Pero babalik ka. Kasi may pagsunod. May pagsunod na
Alam mo yon, i-set aside natin yung sarili natin. Habang inuuna natin ng Diyos, inuuna niya tayo. Hindi ka mahuhuli. Amen? Lagi natin tingnan yung magandang plano ng Lord. Amen? Kasi kapag tiningnan natin yung plano natin, hindi natin alam saan tayo pwedeng dalhin yan. Pag nagkamali, anong sasabihin natin? Lord, sorry. Tingnan na lang natin yung Word of God. Tingnan natin, anong pwedeng i-reveal mo sa akin, Lord? Kung si Sis Michelle, binigyan mo ng Jeremiah 42:10. Sige, magyabangan tayo. Anong bibigay ng Lord sa'yo? Amen? Kung meron tayong ipagmamalaki, ipagmalaki natin si Lord. Amen? Wala na. Page 5 lang. Amen? Ako po ay naghanda ng simpleng awitin.